Naramdaman po natin ang presensya ng ating buhay na Diyos. Amen? Amen. Ayan. Miss natin po kayo for 2 weeks. But I believe tayo po ay patuloy pa rin binibiyayaan ng Diyos. Amen po. Amen. At sinasamahan ng ating buhay na Diyos. Napakalapit na po ng Pasko. Isang linggo na lang. The Lord is come. Po, The Lord is come. The Lord is come. the Lord has come. Amen. Ayan. Medyo iba yung boses ko. Pero pero pogi pa rin po. Amen. Ayan. Patuloy pa rin po ang ating topic na joy to the world. Talaga ho bang sa Paskong ito, lahat tayo ay masaya? Amen. Amen. May nangaruling nga ba sa inyo? O mamaya nga po may karuling? Ayan. Alright. Joy to the world. Ang first natin Sunday, Joy to the world, the Lord is come. Today po, second Sunday. Don't forget, next Sunday ay ang ating celebration ng ating Kapaskuhan. Today, Joy to the world, let the earth receive her King. Ang her ho dito ay ang ating mundo. Nanawa ang ating hari, ang King na si Jesus ay yun ang dapat tanggapin. The reason for this season is who? Mahina. Sinong rason? Bakit? Jesus. Si Jesus. The reason of this season is our Lord Jesus Christ. Yan. Last Sunday, we talked about, next slide, about Luke chapter 2, 1 to 14. A message given to us by Pastor Dario. Kahit wala kami mag-asawa, kami nakikinig online. Ito po yung unang batch na tumanggap sa unang Pasko nung ipanganak ang hari ang ating Panginoong Jesus. Yan po, may announcement yung anghel na sila ay dapat pumunta, magsaya at pumunta doon sa sabsaban ng pinanganakan ng Panginoon. Yan po. Sila ho ba ay pumunta? Amen. Ibig sabihin, tinanggap nila na may kagalakan ang kapanganakan ng Panginoon. Second slide, yan po yun. Yan ay may baka ho dyan. Tapos natin yung mga pastol. May narinig po akong isang commentary, bagong commentary ko dito, na ito pong bahay na ito ay bahay ng kamag-anak ni Jose sa Bethlehem. At ito pong bahay na ito ay mayroong sabsaban sa gilid. Hindi ho sila mayaman. Sa gilid ng kanilang bahay, nandun ang alaga nilang isa o dalawang tupa at isang asno. Yun ang kanilang pinagkukunan ng gatas, pinagkukunan ng pagkain sa gilid lang ng kanilang bahay. Karamihan sa Middle East po, pag mahirap at hindi madami ang pinapastulan, sa bahay, gilid lang ng bahay ang kanilang alagaan at kulungan ng hayop. Pag mayaman po, maraming pinapastol na tupa, meron silang warehouse sa malayo. Pero dito po, sabi ho niyan, itong pinanganakan ni Jesus, nasa gilid lang ng bahay ng kamag-anak ni Jose. Bakit? Dahil si Jose po at si Maria ay dumating sa Jerusalem, dinisit nila si Elizabeth at na nasa Judah, province of Judah, at si Elizabeth po na nanganak kay John the Baptist. Nagbuntis kay John the Baptist at si Jesus po ay John
As Elizabeth ay nanganak ng John the Baptist. Amen. I'm sorry. Yeah. Confused dahil sa sipon. Bata pa. Si Maria po ay nag-visit at hindi na ho sila umalis sa probinsya ng Judea kung saan nandun ang Bethlehem, nandun ang lugar ni Elizabeth, nakamag-anak ni Maria. Then, tumuloy sila habang siya'y buntis, tumuloy sa bahay ng kamag-anak ni Joseph. Doon po nanganak si Jesus sa sabsaban ng pag-aari ng bahay ng kamag-anak ni Joseph. Po. So yun po yun. Kaunti na mo dagdag sa background natin po yun. Tinanggap po ng mga kamag-anak ni Jose na taga Bethlehem ang sanggol. Ano ho? May pinanganak na hari ng Israel. Magiging hari ng Israel. At dito po sa Mateo chapter 2, may another pong verse na tinanggap. Ano po? At galing pa po sa malayo na gusto kong basahin natin lahat ito ngayong umaga. Mateo, Kapitulo 2, 1-12, upang pagkasabi, panahon ng pag-ahari ni Herodes sa Judea, nang ipanganak si Jesus sa Bethlehem, may mga pantas mula pa sa silangan na dumating sa Jerusalem. Nagtanong-tanong sila, nasaan ang ipinanganak na hari ng mga Hudyo? Nakita namin sa silangan ang kanyang bituin, kaya't naparito kami upang siya ay sambahin. Nang mabalitaan ito ni Haring Herodes, sila ay naligalig, gayon din ang buong Jerusalem. Kaya tinipon niya ang lahat ng mga punong pari at ang mga nakapagtulog ng kautusan. At sila ay tinanong, saan ba isisilang ang Kristo? Tugon nila, sa Bethlehem po, sapagkat ganito ang sinulat ng propeta. Ikaw, Bethlehem, sa lupain ng Huda, ay hindi pinakahamak sa mga pangunahing bayan ng Juda, sapagkat sa iyo, magmumula ang isang pinuno na mamamahala sa aking bayang Israel. Nang mabatid ito, palihim na pinatawag ni Herodes ang mga pantas at inusisa kung kailan lumitaw ang bituin. Pagkatapos, sila ay pinapunta niya sa Bethlehem na ganito ang bilin. Hanapin ninyong mabuti ang sanggol. Kapag natagpuan ninyo siya, ipagbigay alam agad ninyo sa akin upang ako naman ay pupunta roon at sumamba rin sa kanya. Pagkarinig sa bilin ng hari, sila ay nagpatuloy sa paghahanap. Ang bituin at namuna sa kanila mula sa pasasilangan ay tumigil sa tapat ng kinaroroonan ng bata. Ito po, tumigil sa tapat ng kinaroroonan ng bata. Bahay po yan, nasa bahay na ho, wala na sa sabsaban. Verse 10, gano'n na lamang ang kanilang kagalakan nang makita ang bituin. Pagpasok sa bahay, nakita nila ang bata sa piling ni Maria na kanyang ina. Nagpatira pa sila at sinamba ang bata. Inihandog din nila sa kanya ang mga dala nilang ginto, insenso at mira. Nang papauwi na ang mga pantas, nakatanggap sila ng babala sa pamamagitan ng panaginip na huwag nang bumalik kay Herodes. Kaya't nag-iba na sila ng daan. Tayo po'y mag-pray. Aming Diyos, aming Ama, nabasa namin ang kasaysayan ng storya, na napakadakilang storya na meron ng mundo namin, ang kapanganakan ho noong unang Pasko ng aming Panginoon na tagapagligtas na si Jesus. Panginoon, hanggang ngayon sinasariwa namin ang birthday ng kapanganakan ng aming tagapagligtas. Nawa po, Diyos, punuin mo ang aming puso ng kagalakan na kami ay sasamba, kami ay maghahandog, at kami magpapakumbaba ng pagsamba at
honor, bigay ng karangalan, kadakilaan sa inyo. Presensya niyo nandito sa gitna namin. Dahil ang mensahe mula sa puso ko, nilaga mo sa puso ng inyong lingkod at ililipat mo sa puso ng mga makikinig. Bless all of us this morning, O Lord. Give your servant the strength and the anointing that these people need this morning to hear your words. Father, we thank you so much for you are indeed in our fellowshipping and our worship this morning. This is our prayer in Jesus' name. Amen. Ang panguho para sa Panginoon. Ang topic po natin, let earth receive her king. Ayan. Para mo namimili. Ang pinasa po natin kwento ay kwento ng tatlong pantas. Ang ating intro, paano po nasumpungan ng mga pantas ang isinilang na bagong hari ng Israel. At anong paano po nasumpungan ng mga pantas. Nandito po ang tatlong punto natin tatalakayin at i-explain ng Panginoon sa atin ngayong umaga. Ang tatlong ito, ang mga pantas na ito, ay sila po ay pinagsikapang hanapin. Ngayon. Pangalawa, verse 1 to 9. Pangalawa, pinagkalooban nung matagpuan, pinagkalooban ng magandang bagay itong mga pantas. Sila sumamba at nagkaloob. Ano po? Pinagkalooban ng hari at sinamba ang hari. Yung verse 10 to 11. In verse 12, pagkatapos nilang maghandog at sumamba, nagkaroon sila ng pangitaing panaginip, nagsalitaan Diyos sa kanilang tatlo sa panaginip na sila ay hindi dapat bumalik kay Hari Herodes. Mag-iba ng daan in verse 12. So yun po. Slide. Taga saan po ba ang mga pantas na ito? Dito po sa picture na makikita nyo, ito ho ay Old Testament na mapa. Makikita ho natin yung kung saan umiikot ang istorya ng mga Hudyo. Ano ho? Itong tatlong pantas na ito po ay galing pa po ito dito po sa may Persia o dito po sa may Babylonia, na ngayon po yan ay tinawag natin modern Iran. So gaano malayo po yan. So mga pantas na ito ay galing dito. Bakit po nila nalaman ang tungkol sa pagkapanganakan ng unang Pasko ng hari, ng maging hari ng mga Hudyo? Bakit? Yan po. Ang tanong na yan ay sasagutin natin dahil dito po sa lugar na ito, diyan po ay nadalang bihag ang mga Hudyo. Nandyan po ang mga propeta nung bihag ang bansang Israel. Nandyan po ang mga propeta kagaya ni Daniel, kagaya ni Isaiah. So meron po dito mga na-bless ng mga tao. Ano po? Sa pangunguna ng mga propeta, lalo na kay Daniel. Si Daniel po ay 4 na hari ang pinaglingkuran. So sa dami ho ng na-influensyahan ni Daniel ang mga propeta, tinuruan sila tungkol sa pagbabalik ng bansang Israel mula captivity sa bansa na pinangako ng Diyos kay Abraham pa. So dito naikwento ni Daniel na may sign kapag ipinanganak ang bagong hari sa pagbabalik ng mga Hudyo sa kanyang bansa. Ang sign ay bituin. Star. So yun po. Galing sila doon sa lugar na ito ng Persia, ng Iran, dadaan sila sa Iraq,
Dadaan sila sa Assyria, dadaan sila sa Syria. So napakaraming dadaanan nila at napakalayo yan. Malayo ho ang Iran sa Israel. Kahit ngayon, tingnan nyo sa mapa. Napakalayo. Pero bakit po itong tatlong ito ay nakarating? Ang sasakyan nila ho ay, nakikita natin sa picture, ang sasakyan nila ay asno ho ba o Amen. Kamelyo. Ayan, hindi kayo totoo. Gising kayo. Kamelyo. At naglakbay sila napakalayo. Some say na less than 1 year. Some say na 6 months. Some are saying like that. Malayo po yan eh. At sino ba itong mga pantas na ito na galing sa Iran, magaling sa malayong silangan, sabi ng Biblia. Hindi po ito hari. Kagaya ng ating nakagawian, na hari ho ito, 3 kings, pinaninili natin 3 kings. Hindi po sila king. Sila po ay pantas, sa wikang Ingles ay wise men. O sila po ay mga astrologers, mga aral. Possibly po, mga scientists. Sa atin ngayong panahon, mayroon tayong tinatawag na DOST. Ano po ang tawag doon sa DOST? Department of Science and Technology. Sila ay mga ganyan. Isang mga pantas na ito, hindi po sila king. So, sila po ay aral at mayaman na naging estudyante marahil ni Prophet Daniel at ni Prophet Isaiah. Kaya gano'n na lang po sila curious. Mayaman, mayroong means na gamitin sa paglalakbay. Ang kamelyo po kasi, ang buhay niya napakahaba. At ang kanyang paa matibay. At ang iinom na tubig niya, 120 gallons. Kaya disyerto po daanan niyan, kaya niyang lakbayin. Yan. So yan po, saan galing? Ang tatlong pantas na ito? Sino sila? Anong ginagawa nila? Yan o. Sila din po nagpipredict marahil dahil aral sila about astrologers sa mga kalawakan kung mayroong calamity o walang calamity. Sila po yun, itong mga scientists na ito, mga pantas. So yun po. At yung naman po sa star, okay, balik mo ulit. Yan po. Ang star po, ang sign which they interpreted and as indicating na mayroong ipinanganak na bagong hari ng Israel. Yun lang po, itong tala na ito. Tama ba? Tala. Hindi po yan sayaw na tala ni sino ngayon? Si Sarah Geronimo. Itong star na ito po ay hindi ito lumilitaw ng basta-basta. Ano po? Dahil itong star na ito ay ang nag-guide sa mga pantas. From where they came from until marating nila ang city of Jerusalem. Kung saan nandun si Herodes. Guided sila lalo na sa gabi. They were being guided by this star during night time in the travel. So yun po, ang importante ho dito, 2 beses nag-appear. Nung sila po, ang pantas ay nakapag-usap na sa hari na si Herodes, nasabi ng Herodes, saan ba? Kasi tinanong nila, ipinanganak mga pantas, ipinanganak po ang hari ng mga Hudyo. Oh, sabi ng parang ng hari, meron ba ibang hari maliban sa akin? Sige, sabi niya, hanapin niyo kung nasaan nandun at kung makita niyo, sabihin niyo din sa akin para ako din naman ay sumamba. Kasi sabi ng 3 pantas, kami na parito para siya ay sambahin. Nabasa natin kanina. At ang sabi ng Biblia, pinatawag ni Herodes ang mga pari at mga nagtuturo ng batas at sinaliksik nga po sa
aklat ng propeta kung saan ipanganak. At nakita po sa verse 6 na ang Bethlehem ang lugar na panganganakan ng hari. Mula noon po, sabi ng hari, sige, hanapin nyo. Pag nakita nyo, sabihin din nyo sa akin. Para ako rin naman ay sumamba. Pero alam naman natin po, hindi yung pagsamba ang gagawin ng Haring Herodes dahil siya po ay nagselos agad. Ano gagawin niya? Sasamba o papatayin niya? Papatayin. Dahil kahaman siya sa posisyon. Ayaw niyang mawala sa katungkulang pagiging hari na inapuin sa kanya ng Roma. Nasunod-sunuran ng mga Hudyo. Yan po. 2 beses po nag-appear ang star. Una, mula Jerusalem to mula Persia to Jerusalem. And then, nung mautusan na sila ng hari na hanapin ang mga pantas, dinay-delete ng liwanag ng star. Wow, galing no? Ano ba mga anak ng Diyos? Amen. I hope pag tayo naghahanap talaga sa ating tunay na hari. Tunay, ano po? Pagsikapan. Tunay na paghahanap. Ang meron tayo ngayon nagbigay sa atin ng Diyos ay Holy Spirit. Siyang magliliwanag. Amen? Alam ko nagliwanag sa inyo ngayong umaga ang Holy Spirit para makarating dito. Amen. Nandiyan ba kayo? Amen. Saan mag-asawa ganun mo eh. Ang Holy Spirit ang gumising sa amin. Ang Holy Spirit ang nag-guide sa amin para makarating dito. Ganun din ang ginawa niya sa inyo. So, ang lesson natin po ay ito mula sa mga wise men. Sa pagsisikap na hanapin ang hari o ang Diyos sa buhay, alam naman natin na ang Diyos sa simula pa siya naghahanap sa atin. For all those years na nabuhay ka, nabuhay ako, kayo, ang Diyos naghahanap, tumatawag. Ang Diyos ang naghahanap. At kung tayo tumugon sa paghahanap ng Diyos, nasumpungan natin siya, tinanggap natin sa ating buhay, yung tawag pang pangkaligtasan. Nung nasumpungan natin siya, anong laking galak natin na tayo binago niya? Ano po? Pero nung tayo yung nasa Kanya na, ang Diyos din naman ay nagpapahanap din. Narinig yung sinabi ko. Ang Diyos ay nagpapahanap din sa iyo. Kaya pagsikapan natin hanapin siya, kagaya ginawa nitong mga pantas. Pagsikapan. Ang tanong, bakit po pasturahan natin po ang Diyos? Ako ang hinanap niya eh. At least nasumpungan naman ng Diyos. Pero kailangan din natin siyang hanapin kagaya ng ginawa ng tatlong pantas. Bakit? Yan ang tanong. Para maramdaman ng ating hari, ang sagot, para maramdaman ng ating hari, ng ating Diyos, na ginagawa natin ang paghahanap sa Kanyang presensya dahil sa pagmamahal. Andyan ba kayo? That's the only answer. Bakit pahanapin ang Diyos? Kasi gusto malaman ng Diyos na kayo'y seryoso, na kayo'y seryosong nagmamahal sa Kanya. Kahit itong mga pantas, napakalayo ng pinanggalingan nila. Naghanap sa hari para sumamba. Tayo minsan ang lapit lang ng ating panggagalingan, hihintayin, hindi kayo mahintay ng nagsusundo sa inyo. Wala akong pagsisikap. Wala akong tiyaga. Pero itong tatlong pantas. Bakit? Dahil kung ito ay bigyan natin ng lessons, spiritual lessons sa buhay, kapatid, nais ng Diyos na makita sa ating puso
na tayo'y nagmamahal sa Kanya. Hindi lamang siyang nagmamahal sa iyo at sa atin. Tayo dapat magbalik ng pagmamahal sa ating buhay na Diyos. Amen. Ngayong Pasko, anong hinahanap mo? Regalo? Ano pinahahalagahan mo ngayong Pasko? Sana pahalagahan natin ang ating mari. Yun po, ang unang point, pagsisikap na hanapin ang Diyos dahil mahal mo. Sino nagmamahal sa Diyos ngayong umaga? Amen. Ang pagsamba sa ating pagsamba kanina sa awitan, naramdaman natin ang presensya ng Diyos. Amen for that. And number 2 point, nung nasumpungan na nila sa bahay, nasaan nasumpungan ang hari ng tatlong pantas, saan nasumpungan? Sa bahay. Hindi na po sa sabsaban. Wala na ho doon kasi ang tagal ng biyahe ng mga pantas eh. Malaki na si Jesus. At nandiyan pa rin sila sa probinsya ng Judah, malapit sa Jerusalem. Ano po, nandiyan pa rin ang Panginoon. At siya po ay sanggol na ho, hindi na baby. Sanggol. Bata na, siguro more or less 2 years old dyan ang Panginoon. Sa piling ng kanyang tatay at sa ng nanay. Nandun sila marahil sa kamag-anak ni Joseph. Naninirahan. Ano po? Noong masumpungan ng mga pantas si Jesus, anong ginawa nila? 2 things po. Noong masumpungan ng mga pantas, si Jesus na nasa bahay, dalawang bagay. Una, sila'y nagpatira pa. At sinamba ang bata. Nagpatira pa. Ano ibig sabihin ng nagpatira pa? Sila po ay humawak ng dalawang kami sa lupa at ibalik ang kanilang mga mukha sa lupa. Just imagine, ano po, doon sa bahay na yon, Lord, ang bisita na nagsipag patira pa. Bumakita si Jesus na along ng kanyang ina na si Jesus, na si Maria. Sumamba. Bata, pero sinamba. Oo. Anong nakita nila doon sa bata? Hindi mo yung anyo, kung hindi yung authority, yung pagka-Diyos na meron yung bata. Yung kanyang propesya sa kanya na naka-akman at nakapatong sa bata. Nagpatira pa sila sumamba. Hindi nila pinansin doon sa bahay kung marumi o malinis. Kung sinong nandun o paano. Basta ang alam nila, sila ay magpapatira pa at sasamba. Amen. Palakpakan natin ang pagkakas. Ngayong Pasko, sikapin po natin sumamba sa Panginoong Jesus. Marami po ngayong Pasko ang sinasamba ay ang kanilang negosyo, pera, ang mga reunion. Binibigyan pansin lahat ng mga material na bagay. Wala sa kanilang puso ang tunay na pagsamba sa tunay na hari ng ating buhay. Sa tunay na Diyos ng ating buhay. Sambahin ang Panginoon pag Pasko. Palakpakan natin ang Panginoon pag Pasko. Amen! Pangalawa, nung sila ay makasamba na po, sabi sa verse 10, inihandog din nila sa kanya ang mga dala. Yung salitang inihandog din nila sa kanya, si Jesus po yan. Ang kanilang mga dala-dala
Ano ang kanilang dala? Ito. Ginto, insenso, at mira. Tatlo. Dito mapatunayan na ang naghanap kay Jesus mula sa Persia hanggang sa Jerusalem ay tatlo. Dahil tatlo ang regalo. Sabi ng ibang Bible commentary, hindi lang daw tatlo, pero may nag-agree tatlo dahil tatlo ang regalo. Hindi lang daw tatlo galing sa Persia na nagpunta doon dahil napakaraming tinuruan daw ni Daniel at saka ni Isaiah. Tatlo lang po dahil tatlong regalo. At ang regalong ito ay napaka-importante. Dahil itong ginto, may kinakatawan siya. Yung insenso, may kinakatawan siya. Yan po yan. At yung mira, may kinakatawan din po siya. Yung ginto na regalo ng mga pantas, kumakatawan na si Kristo ay hari. Hari, king. Dahil ang pwede lang i-regalo sa hari ay ginto. Andiyan ba kayo? Amen. Hindi pwede regaluhan po siya ng basta-basta. So, kumakatawan sa ginto na regalo ng pantas ay hari. Hari. Nire-respeto at sinasamba nila ang kanilang nire-regaluhan na bilang hari. Pangalawa, insenso. Kumakatawan na si Kristo po ay pari, priest. Yan po. Dahil yung insenso, ginagamit ng mga pari yan. Kahit ngayon, yung may usok na ginaganyan. Noong panahon, ganoon din po. Insenso, gamit ng mga pari para daw pagtanggal ng mga masamang demonyo. Di po ba? So, pari po, higit sa lahat, kumakatawan kay Kristo. Pero dito po, mga pari noong panahon, ay hanggang ngayon naman, ay sila ang tagapamagitan. They are mediating, nagpipagpamagitan sa Diyos at sa tao, lalo na ang high priest. Dala-dala yung dugo ng mga tupa, papasok sa Holy of Holiest, sprinkle yun sa Ark of the Covenant, and then the presence of God will come down and speak to the high priest because of the blood na dinadala once a year doon sa Holy of Holiest. And that's the work of the priest to mediate between God and man. Yan po. So, trabaho ni Kristo ang mag-mediate, mamagitan. And then, yung namang mira, kumakatuban yung regalo ng mga pantas na mira, pang-imbalsa mo po itong mira, napakatindi daw po ito. Ito yung tinuturok siguro ngayon na pang-imbalsa mo sa katawan. Ano tawag doon? Formalin. Yan. Formalin. Wala pang formalin nun, wala pang formal. Noon po ay, itong mira ay mula po sa punong kahoy na mapakabisa na pag nilagay mo yan, napipreserve ang katawan ng tao pa ilang hundreds of years. Trabaho po, yan, noon. At niregaluhan siya ng mira. Ibig sabihin lang po, si Kristo mamamatay. Yan. So therefore, itong mga tatlong regalo na to ay may kanya-kanyang nire-represent that higit sa lahat, dito sa mira, si Kristo mamamatay, but He's dying for the world, to save the world. And then Jesus will become, with dying for us, Jesus will become our forever King. And He will become our forever priest. Nung siya'y nabuhay na mag-uli. Andiyan ba mga anak ng Diyos? Amen. So tama po ang regalo. Napakaganda. So, tayo kumisa nagre-regalo na po tayo nang walang meaning. Pero nung panahon yun, ang regalo may meaning. Pero tanong, bakit nila ginawa ang pagsamba at paghahandog? Pagbibigay ng regalo ng matagpuan nila sa Jesus. Bakit? Ito ang tanong. Sa bawat point natin, yung unang point, may bakit tayo dito sa pangalawa, may bakit din. Bakit sila sumamba at naghandog?
na mayroong meaning pa yung pag-aandog, yung kanilang gifts? Ang sagot, dahil alam ng tatlo, ang nasa harap nila ay hari at anak ng kataas-taasang Diyos. Hari at anak ng kataas-taasang Diyos. Kaya po sila sumamba. Kaya po sila nagkaloob. At ang giving of gifts, ito po nangyari sa first Christmas. Walang iba ho nagkaloob doon. May ang hari nga na si Herodes gustong patayin itong bagong hari na pinanganak. So therefore, ang Diyos ang unang nagbigay. Ang ibinigay ng Diyos sa atin, unang nagbigay, ay ibinigay ng Diyos ay ang nag-iisang anak upang tayong lahat ay maging mga anak ng Diyos. Ulitin ko po, sa Pasko, dapat natin unawain ang Diyos ang unang nagbigay ng regalo. Sino ang regalo ng Diyos Ama? Ang pag-isa-isa niyang anak. Bakit? Para ang lahat tayo maging mga anak. Do you hear me? Amen. Para ikaw at ako maging mga anak. Kasi nagbigay ang Diyos ng nag-iisang anak. Pangalawa, upang tayong mga tigalupa ay magiging mga taga-langit. Do you hear me that? Tayo mga taga-lupa, magiging taga-langit. Yan po ang Pasko. Now, kaya na ginawa nitong mga pantas. Naramdaman po nila itong kapangyarihang may nakaatan sa kanilang binisita, sa kanilang sinamba, naghandog. Eh lalo pa ho tayo ngayon na pinag-aharian ni Kristo sa ating mga buhay, sa ating mga puso. Tayo pa po, dapat parangalan natin siya sa birthday niya. Dahil ang Christmas, Pasko, ay celebration ni Kristo. Ang tanong, paano natin maibalik ang inirigalo ng Diyos sa atin? Pag nirigaluhan tayo, mga Pilipino, normal na tayo magbibigay din ng regalo. Pero ang Diyos, naisipan ba natin regaluhan? It's a big question. Kung mahal natin ang Diyos, sa point number 1, hinahanap mo siya, pagsisikapan mong hanapin. Nung matagpuan mo na siya, sinamba mo, pero dapat meron kasamang regalo. Palakpakan niya natin ang Panginoon. At re-regaluhan ba natin ang my birthday? Kailan po ba ang ating celebration? Next Sunday. Di po ba? Tayo nagbibigay ng regalo, pero tayo nagbigay pa ng regalo sa Kanya. Pangatlong point, next point, kapatid. Verse 12, ang sabi doon, nung sila ay nakapagbigay na ng regalo, ano pa sabi? Ang sunod na nangyari, na ginawa ng mga pantas, sabi rito, verse 12, nang papauwi na ang mga pantas, nakatanggap sila ng babala sa pamamagitan ng panaginip na huwag nang bumalik kay Herodes. Kaya ang sabi rito, nag-iba na sila ng landas. Ayan yung mga pantas sumakay ng kamelyo, pabalik.
Jehovah. Dumaan pa ba sila sa hari? Hindi. Ang maganda dito, naging masunurin itong mga pantas. Ang sabi po rito, nagsalita sa panaginip. Sa magitan ng panaginip. Dito sa tatlo. So ako naniniwala na itong tatlong to ay mananampalataya. Kagaya nila Daniel at kagaya nila Isaiah. Dahil sila nakatanggap ng panaginip. Dahil sila po ay nakatanggap ng guide ng star. Kung wala, hindi sila born again, hindi sila mananampalataya, hindi sila ganoon. Bumalik, iba ang daan na dinaanan. Ano po ang bunga ng pag-iwas ng mga pantas kay Haring Herodes? Anong bunga nito? Sabi sa kasaysayan, pag binasa nyo ang remaining verses of that chapter 2 of Mateo, nagbunga ito ng galit mula sa hari. Kaya ang Haring Herodes po ay nag-utos. Ang utos niya ipapatay ang mga batang lalaki 2 years old below. Pero ang magandang balita, bago pa po ma-implement ang utos na ito ng hari, nagahaman sa posisyon, nakaalis na po ang pamilya ni Jesus going to Egypt. Saan po nagpunta? Sa Egypt. Kung yung mga pantas ipapunta pataas sa norte, itong si Jesus at saka si pamilya niya, si Maria at si Jose, pababa pa Egypt. Pagkanan sila pareho. Bakit? Dahil nasa kanila ang providensya ng Panginoong Diyos. Hindi hayaan ng Diyos ang mangyari ang iniisip ni Herodes. Hindi. Kung gumamit ang Diyos ng star, o gumamit ang Diyos ng mga anghel para ang mga shepherds ay makarating, magbigay ng homage, ng paggalang, ng pag-worship itong mga pantas, hindi niya hayaan na ang kanyang pamilya, ng kanyang anak ay mapahamak. Ito po, yun sa picture, tingnan nyo. Ang daming bata ang pinatay. Lalaking bata. Pinatay, minasaker, nino ni Herodes. Alang-alang lang sa posisyon. Dito po makikita natin kung sino ang kontrabida sa Pasko, noong unang Pasko. Buhay natin maraming kontrabida pag nais natin sumamba at sumunod sa Diyos. Right? Madami. Pero mga kapatid, ang napakainam sa buhay na meron, lalo ngayong Disyembre, sa Kapaskuhan, sumunod tayo sa kagustuhan ng Diyos. Andiyan ba kayo? Sumunod sa kaninong kagustuhan? Sa Diyos. So, tinanggap ba ng mundo ang hari? Ang mga pastol, tinanggap. Si Joseph, tinanggap. Dahil gusto na niya hiwalayan si Mary ng buntis. Nagpakita din ng Diyos sa panaginip kay Joseph. Bumalik kay Mary. Tinuloy ang kasalan. Tinuloy ang pamilya. Sabi ng anghel kay Joseph, huwag mong sitingan ang asawa mo hanggat hindi siya nakapanganak. Sumunod si Joseph. Tinanggap itong pagdating ng Kristo. Tinanggap ni Mary. Sumamba si Mary. Kumanta pa, nag-compose pa ng maraming songs si Mary. Tumanggap din po itong mga pastol sa pagdating. Tumanggap din itong tatlong pantas. Tayo po ba ngayon nandito sa mundo ng tinubuhay, kaya nating hanapin, tanggapin, paniwalaan, sambahin, pagkalooban ng ating Hari, Diyos. Sumula sa mga pantas na aral, mga kapatid,
Matagumpay nilang natagpuan ang bagong silang na hari ng Israel noong unang Pasko dahil sa pinagsikapan nilang hanapin ang hari. Kahit napakalayo nila, pinagsikapan. Dahil mahal nila itong bagong hari ng buhay nila. Pangalawa, nung matagpuan, anong ginawa nila? Sumamba at nagpatira at nagkaloob. Napaka-importanting kaloob dito, insenso at mira. Noong matapos sumamba at nagkaloob, nag-reveal ang Diyos, sumunod ang mga pantas. Hindi bumalik kay Herodes. Kahit na alam nila na ang utos ng hari ay hindi nababalik. Kahit na alam nila na kapag hinarangan sila ng mga sundalo ng hari, hindi sila makauwi. Binaliwala nila ang threat. Dahil alam nila ang Diyos ang nagsalita sa kanila. Nandiyan ba kayo? Kamusta po tayo mga kapatid ko? Ang Pasko natin. Jesus is the reason for the season. Pero sino hinahanap mo sa Pasko? May regalo ka ba sa nagbe-birthday ngayong Pasko? May regalo ba kayo? Ang konti ang nabili niya. May regalo ba kayo? Amen. Amen. Pwede ba yung kunin yung sobre na nasa likod ng upuan? Pakikuha mo po ninyo. Sabi niyo amen eh. Pakikuha po. May sobre dyan, di ba? Yan. Yan. Yung sobreng hawak nyo, pakitaas mo ang mga sobre. Dami, pakitaas mo sobre. Kami mag-asawa, kami lang pareho, isa kami ng aming ireregalo kay Lord. Yan. Lagyan po ninyo ng sulat na my birthday gift to Jesus this Sunday. Iuwi po ninyo yan. Lagyan nyo ng sulat na my birthday gift to Jesus. At pagdating nyo sa Sunday, sa celebration ng Christmas natin, ihulog po ninyo para kay Lord dito sa unahan. Okay ba yun? Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Hindi na tayo tagapakinig ng mensahe, kundi tagapatupad ng mensahe ng Lord. Kasi kung minsan, puro tayo puro tayo gift givings, pero si Lord hindi natin binibigyan una. Paggalang, pagsamba ang kasama dyan sa birthday gift na envelope na ibibigay mo sa Sunday. Amen po? Amen. Hindi mo tayo nagpaparami ng offering. Ang kailangan dyan po sa inyong gift na yan ay yung pagsamba. May kasamang pagsamba. Pagsamba. So, ibibigay nyo po, iuwi nyo yung envelope na yan, at yan yun ilalagay yung inyong pinagkasundo ang mag-asawa na itong regalo natin kay Jesus. Birthday ni Jesus. Itong regalo natin. Hindi naman sinasabi kung wala kayong envelope na gift kay Lord, ay hindi kayo kakain. Hindi kakain, pastora. Kakain pa rin po. Kahit wala yung envelope na yan. Ibigay na ba yung pagsamba at pagmamahal sa Panginoon? Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Alright. Gusto ko bang umawi tayo, praise and worship, basta 10 minutes po tayo. Gusto ko umawi tayo lahat, pero bago tugtugan ito, gusto ko awitin natin itong kanta na nandito. Yan. Hindi po yan, yung sa sermon kanina iyo. Akapela natin awitin ito. Yung joy to the world, yan. Kaya ba natin awitin ito? Awitin po natin. Joy to the world, the Lord is come. Let earth receive her King. Let every heart prepare His robe. And heaven nature sing, and heaven nature sing, and heaven and nature
mercy. Joy to the world, The Savior reigns. Let men their songs employ. White hills and floods, just hills and plains. Repeat the sounding joy. Repeat the sounding joy. Repeat the sounding joy. One more, Nico. No more let sins and sorrows throw. No thorns infest the ground. He comes to make His blessings flow. For us the curse is found. For us the curse is found. For us the curse is found. He was the world With truth and grace, and makes the nations prove the glory of His righteousness, and wonders of His love, and wonders of His love, and wonders of His love. Let's sing another song, worship kay Lord, with our music team. Let's pray. Raise your hand. Yes, our God, Yes, Lord. sing with me how great is our God, Yes, Lord. and all will see how great is our God. The splendor of the King, glory, majesty, let all the earth rejoice, all the earth rejoice. He wraps Himself in light, and darkness tries to hide, and trembles at His voice, trembles at His voice. How great is our God! Sing with me, how great is our God! And all will see how great is our God. Panginoon Diyos, nandito po kami para kayo ay aming luwalhatiin, kakilain, sambahin, ipagkaloob ang buong buhay, at kahit ang aming iginawang buhay, dahil kayo ang rason ng aming buhay ay maging kapakipakinabang, magamit-gamit ninyo sa inyong kaharian. Kung wala ho kayo, O Diyos, hindi makikita ang liwanag, hindi makikita sa buhay ng inyong mga anak. Ang Diyos na nag-aharig sa mundong ito. Salamat sa unang Pasko na dumating kayo. Salamat sa unang tagpo panahon na nakilala namin kayo. Ang Diyos na nagmahal na may katapatan na hindi nagulang. Kaya ang iyong mga anak ay naririto para kayong sambahin, para kayong pasalamatan, kakilain, dahil ang pag-ibig ninyo hindi nagmamaliw. O aming Diyos ngayong Pasko,
Hayaan mo magbalik kami ng pagmamahal na binigay mo sa amin para sa iyo. Ibalik namin ito. Dahil, O Diyos, ang pagmamahal mo. Naramdaman namin ng todo-todo. Salamat ang iyong Iglesia Teotise will rise up and worship you and declare the greatness of our God. Kaya siya isinilang sa sabsaban para kami mamuhay sa palasyo. Kaya na kami hinamo sa tusak ng kasalanan upang kaming lahat ay mag-enjoy ng buhay na walang hanggan. Panginoon, ngayong umaga, hayaan mo ng aming mga puso ay tulo ng pagkapasalamat at pagkabila sa iyo. Dahil ang buhay na ito ay utang namin sa iyo. Pero nagbigay ng buhay, nagalakasan sa bawat anak mo. Salamat. Salamat po, O Diyos. Sa karamdaman namin ng iyong pagpupong, pagkakila, pagkiligtas. Maraming ng mga anak. Maging daluyan ng pagpapasalamat kasama namin mga mahal sa buhay. Gagawin namin ang best para sa iyo. Salamat po, O Diyos. Salamat. Titignan namin ang 3 pantas ng magandang halimbawa ng gagawin namin sa Paskuhang ito. Salamat sa iyo, O Diyos. Salamat sa iyong pagmamahal at pagkalinga. Bless kong iyong mga anak ngayong umaga. Kagaya ng 3 pantas sa alis, lalabas sa pintuan ng simbahan na may bagong gagawin, bagong daan na papatunayan sa iyo ng mga magbigay ng lubos at walang hanggan. Salamat po, Diyos, sa iyong umaga. Sa iyong papuri at pasasalamat, pinabalik natin ang hininga. In Jesus' name, we all say, Amen.